ko na pong lahat at buksan po muna natin ating mga songbook sa song number 175. Trust and Obey. 175. Trust and obey, sing. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sigh nor a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown nor a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. But we never can prove the delight of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or will walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey.
pagpalain sa mga puso natin ang mensahe. At muli sa pangangaral at pakikinig ng banal na salita ng Panginoong Diyos, tawagin natin ang ating minamahal na kapatid, si Deacon Rogie. Sa kanyang pagpala at mabiyayang hapon sa lahat, mga kapatid. Tayo po ay magsitayo at ating basahin. Buksan po natin ating mga Bible sa 1 John chapter 4. Ito po yung ating Bible reading kanina. 1 John chapter 4 verses 20 and 21. Kung inyo na pong nakita, ito po ang sinasabi sa English King James Version. 1 John chapter 4 verse 20. If a man say, I love God, and hated his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother, whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? 21. And this commandment have we from him, that he who loveth God, love his brother also. Ang pamagat po na ating mahalagang pag-aaral ngayon ay yung loving one another as a brethren. Tayo pong sumaglit manalangin. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, lahat po ng kapurihan, salamat, pagsamba, karangalan, ay tanging sa iyo lang. Aming Diyos, ngayon pong hapon, kami pong muli ay iyong niloob at tinipon sa dakong ito, kasama ang mga kapatiran, upang kayo po ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat sa pagkakataon ito na inyong binigay sa amin. At palagi niyo po kaming paalalahanan kung gaano kami kapalad na kami ay napabilang sa inyong tunay na iglesia. Nawa po aming Diyos sa inyong mensahe sa amin sa hapong ito ay maging pagpapala sa bawat kapatiran at magpalakas ng espiritual sa bawat isa. Inyo pong ipaunawa sa amin at inyo po kaming tulungan na maisabuhay ang inyong mensahe ngayong hapon, aming Diyos. Maraming salamat sa mga kapatiran sa Riyaya na aming kapili ngayon dito sa San Pablo, aming Diyos. Maraming salamat. Tunay na ang kanilang katapatan ay nagbibigay sa amin ng encouragement, aming Diyos. Papalakas sa aming spiritual. Maraming salamat sa buhay ng mga kapatiran. Hindi po aming Diyos, kayo po nawa ang mapapurihan, mapasalamatan, kayo po ang maitaas sa aming pagsambang gagawin ito, aming Diyos. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus at tagapagligtas. Amen. Makakaupo po ang lahat. So, ang title po na ating message ngayon ay yung Loving One Another as a Brethren. So, ang inyo pong matatandaan last week, ang ating pong naging message ay yung Recognizing Our Brethren. Yun po yung title noon. At doon po ating tinalakay yung mga dangers na kalakip ng hindi pag-recognize sa ating mga kapatiran. Who are our brethren? So actually, ito pong mensahe natin ngayong hapon ay ito po yung isa sa point doon sa message na yon. So niloob po ng ating Panginoon na ibukod itong mensaheng ito para magkaroon siya ng sariling message, kumbaga. So expect po natin na magiging short message lang po ito kasi isang point lang po ito. Ito po ba yung kadugsong, kumbaga, nung kasunod. So, hindi siya part 2 kasi ibang usapin ng ating tatalakay patungkol dito. So, sabi nga natin, ang title nito ay Loving One Another as a Brethren. So, kung ating aalalahanin po nung nakaraan na message, ay meron pong mga dangers na pwede nating masumpungan tulad po nung spiritual isolation, kumbaga, and then
pagka po tayo ay spiritually isolated, syempre, hindi natin magagawa itong part na ito to love our brethren. Kumbaga, sabi po dito sa ating teksto sa 1 John chapter 4 verses 20 and 21, basahin ko po sa Tagalog. Kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at napopot sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita. So, 21, at ang utos na itong mula sa kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa kanyang kapatid. So, may utos, sabi sa verse 21, at ang utos ay dapat umibig sa kanyang kapatid. So, ano bang klaseng pag-ibig ba yun? Sabi natin, napapanahon nga po, February, love na naman ang usapan tungkol sa pag-ibig. So, talagang napapanahon itong ating message, loving one another as a brethren. So, sabi natin, ano yung sinasabing dapat umibig sa kanyang kapatid? So, kung ating babasahin ang mga sinabi ng ating Panginoong Hesus, makikita natin doon na meron siyang tinutukoy na isang bagong utos. So, saan natin makikita? Buksan natin yung ating mga Bible sa John, chapter 13. So, ito yun. So, ano ba yung klaseng pag-ibig ang kailangan natin gawin sa ating mga kapatiran? John, chapter 13. Sa verse 34, kung yung nakita, itong sabi, a new commandment I give unto you. Yan yun, isang bagong utos. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. 35, by this shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one another. So, sabi sa Tagalog sa 35, sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. So, yung pag-ibig na yun ay yung brotherly love. Kumbaga. So, dito ang sinasabi ng ating Panginoon, ang utos niya ay sa kanyang mga disipulo, binibigyan ng instruction. So, ito ay para sa atin din, to love one another as He loved them. So, ine-emphasize dito ng Panginoon na kapag ito ay nakita ng mga tao sa atin na meron tayong genuine love towards our brothers and sisters, sa ating mga brethren, isa itong palatandaan, distinguishing mark, tayo talaga ay mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya kasi dito sa verse 35, sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao. So, isa pala yun sa dapat makita ng mga tao sa atin, na tayo ay merong pag-ibig sa ating mga kapatid. Yan. So, kumbaga magiging isa rin itong magandang patotoo, kumbaga, mga kapatid. So, kung yung maaalala, yung ating naging example last time, yung ikaw ay nag-share ng gospel sa iba. And then yung member, yung kapitbahay niya ay miyembro ng iglesia. And then alam niya yung kalalagayan ng kapatid, na may pangangailangan, may mga nangangailangan ng tulong. So, sabi nga natin doon, pagka nakita nila na wala kang tulong, kumbaga, o hindi nakikita yung pag-ibig toward dun sa kanyang brother, paano mo kaya makukumbinsi na sincere ka sa iyong mga pinagsasabi dun sa taong iyong sinesharan. So, dito na nga papasok yun. Kaya kailangan meron tayong genuine na love. Kasi nga, dito tayo mga kikilala ng
lahat ng mga tao. So, kumbaga wala dapat halong sa salita natin, sa panahon natin ngayon, walang halong kaplastikan, ano. Ginagawa mo yon dahil ang turing mo talaga sa kanya ay kapatid sa pananampalataya. Kumbaga, yan. So, dito sa sinabi ng Panginoon, ating tatandaan na ito ay isang utos. So, ito ay mandate, ano. So, kailangan gampanan. Kailangan natin itong gawin. At ito ay magagawa natin ng maluwag sa ating sarili kung tunay at genuine yung ating love toward our brethren. Yun nga. So, yan yung sabi dyan ng ating Panginoon. And then, magbigay pa tayo ng isang verse. Magbigay pa tayo sa 1 Thessalonians related dito sa ating... So, more on verses lang. Ito ng verses, mga kapatid. Ano? Kasi ito yung last point nga sa ating huling message. So, ito yung isa pang verse natin ay yung 1 Thessalonians chapter 4. Ayan, 1 Thessalonians chapter 4. Simulan natin sa verse 9. So, ito'y patunay na talagang ito ay itinuro at tuto sa atin. So, 1 Thessalonians chapter 4, verse 9, ito sabi, "But as touching brotherly love, ye need not that I write unto you. For ye yourselves are taught of God to love one another." Baka hindi na ito kailangan pang ipaalala, no? Sabi dyan. 10. "And indeed, ye do it toward all the brethren which are in all Macedonia, but we beseech you, brethren, that ye increase more and more." Sa Tagalog, basahin din natin. Sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 9, sa Tagalog, "Datapwat tungkol sa pag-iibigang kapatid, ay hindi ninyo kailangan na kayo'y sulatan ng sinuman." Kumbaga yun nga, hindi na kailangang paalalahanan, hindi na kailangang, kumbaga sabihin, yun. Kumbaga magkusa, sapagkat kayo rin ay tinuruan ng Diyos ng mga ibigan kayo sa isa't isa. So, dapat pala ito ay nakikita natin sa ating sarili, yung ganitong katangian. Dahil ito ay isang, kumbaga, mark na tatak, o ugali, o katangian ng isang tunay na mananampalataya. So, hindi ka na kailangan pang sulatan o lapitan. Sabi nga, hindi na kailangan sabihin sa iyo. Then sa verse 10, "Sapagkat katotohanan ginagawa ninyo ang gayon sa lahat ng kapatid na nasa buong Macedonia." So ito yung context niya. "Ngunit aming inaaral sa inyo, mga kapatid, na kayo'y lalo't lalong magsipanagana." Sa English, sabi ay, "that ye increase more and more." Saan? Saang mag-increase saan? Doon sa love, mag-increase pa. Kumbaga, sabi dito, mag-excel in this area. So, ito yung importance ng brotherly love. Yan yung sabi nga natin, characteristic ng isang genuine Christian living, kumbaga, Christian lifestyle. Meron tayong ganitong katangian. And then, another verse na related dito sa brotherly love. Basahin naman natin yung 1 Peter chapter 1. Yan, 1 Peter chapter 1. Yan. Sa verse 22. So ito sabi, 1 Peter chapter 1 sa verse 22. "Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit, unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently." So, sa Tagalog, basahin din natin, "Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pa kunwari sa mga kapatid." Ayun sinasabi natin. "Ay mga ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa." Ang sabi dito,
purified your souls in obeying the truth. So, kung nag-obey ka na talaga sa truth, may pagtalima ka sa katotohanan, alam mo na kailangan talaga yung genuine love toward your brother and sister. Sabi nga dito, hindi pa kunwari sa mga kapatid. So, talagang yung turo pagdating sa brotherly love, mga kapatid, nakita natin sa scriptures ay pare-pareho may harmony kumbaga. So, hindi dapat pa kunwari, mag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. So, kumbaga ino-urge tayo dito ni Peter, dito sa kanyang sulat na ito, to love one another, yung fervently, na merong sincerity, sincere heart. Yan. Yung kanyang pinaparating sa atin dito. Ini-emphasize siya dito na ito ay hindi dapat magbase sa pagkukunwari. Sabi nga sa Tagalog. Kasi kung ikaw ay may pagtalima nga sa katotohanan, sa gospel, so alam natin na sabi ng Panginoong Hesus, sa kanyang sa John, yung binasa natin kanina, so yung ating pagmamahal, tulad ng kanyang ipinakitang pagmamahal sa atin, na dapat willing tayong maglingkod, tumulong, damayan. Sabi nga natin doon sa ating huling message, dapat meron tayong responsibility, mga kapatid, na damayan, magdamayan, kumaga. So, ayan. Then, another verse, medyo bibilisan na natin. Sa Romans chapter 12, mga kapatid, sa verse 10. Romans chapter 12, verse 10. Romans chapter 12, verse 10. Ito sabi, be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor, preferring one another. Sa Tagalog, sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan kayo. Sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. So, kumbaga dito, tinuturuan tayo na maging priority natin ang pagtulong sa iba. Meaning dun sa mga kapatid. So, yun yung tinuturo dito. So, ginagawa natin ito hindi para maging parang pakitang tao. Kumbaga, sabi dito, dapat talagang meron tayong genuine nga. Again, paulit-ulit natin sinasabi. Diba, yung mga verses na ating binasa, lahat naman yan ay tumutukoy sa loving one another as a brother o as a brethren. So, nakita natin sa sulat ni Paul, sulat ni Peter, mga turo ng apostol, iisa pagdating dyan sa brotherly love, kumbaga. So, hindi na iba. And then, utos yan ng Panginoong Hesus, nakita natin. So, meaning, dapat tayo mag-abide, sumunod, pagdating sa part na yan. So, paano kung, ang tanong ay, paano kung hindi mo nararamdaman yung gano'n, So, hindi ka nakakaramdam ng ganung klase ng love towards your brethren. So, paano pag ganun? So, anong problema kaya So, doon na nga papasok mga kapatid yung ating unang naging message na yung mga dangers na hindi mo nire-recognize kung sino ba yung iyong mga kapatid. Who are my brethren? Who are our brethren? So, marahil ay meron kang spiritual isolation. So, yung sa reason kung bakit hindi mo ito nararamdaman towards your brothers and sisters. And then, baka nag-progress na nga yan. Naging wala ka ng tawag ba dito? Hindi mo na nagagawa yung iyong responsibility bilang isang mananampalataya. And then dahil nga hindi mo na nagagawa yan, yung mga responsibility na yan, kaya hindi mo rin nararamdaman, kasi nagkaroon na ng mga missed opportunities sa ating unang napag-aralan. So yung nagpo-progress siya.
So, tingnan natin yung ating sarili muna. Inline din yan dun sa perseverance, ano. So, connected din yan. Baka naman talagang every Sunday lang talaga natin nare-recognize ang ating mga kapatiran na kapatid natin. Ano. Paglabas sa pagkatapos, pag-uwi sa mga bahay, wala na. Hindi man lang ba pumasok sa isipan na alalahanin, pag-pray, mga kapatid. So dapat ang unang reason, o ang unang dapat tingnan kung bakit hindi natin nararamdaman yan ay yung ating mga sarili mismo. Baka tayo pala yung reason kung bakit hindi natin maramdaman yung brotherly love, genuine brotherly love. So naalala ko ulit yung kwento, yung isang na-share ko na ito dati. Dati sa testimony, Hindi, ito yung para magbigay example, So, sa dati kong church, merong I believe deacon yun. So, kamay, bati ng bati. Talagang makikita mo sa kanya yung parang ang saya-saya niya na nakita ka pagpasok mo doon. Welcome ka. Then pagkatapos ng service, pandikamay, attend ulit kayo. So parang nararamdaman mo na talagang gusto niya kami makita. May brotherly love, kumbaga. And then one time, na ako'y nasa aking trabaho, nakita ko siya. O syempre ako, natuwa. Kasi kapatid. Nakita ko. So in-approach ko. And then, parang hinarap ko siya, kumbaga. Parang nagpakita ako, sa madaling sabi. Hindi, parang nakatingin lang siya. Hindi niya ma-figure out kung sino ko, sa madaling sabi. Parang, sino ka ba? Parang gano'n. So, aabutin ko sana, hindi ko na nagawa, nung una. Parang, napahiya din ako, sa madaling sabi. Sabi, akala ko naman genuine talaga. So, parang, nakita nyo yung ibig kong sabihin kung nakuha nyo. Hindi ko nakita dun yung genuine love na sinasabi dito as brothers and sisters. So, syempre, hindi ko naman siya pinabayaang mapahiya during that time. Nagpakilala na ako. Ako po yung sa church, sa ating church na ganyan. Yun. Doon niya ako nakilala. Pero alam ko talagang wala siyang idea nung in-approach ko siya kung sino ba ako. So, yung example na yon ay just to give you an example, mga kapatid, na yung sinasabi ng ating Panginoon na ibigin ng mga kapatid ng sa level na yung talagang kikilalanin mo, kumbaga, yung alam mo kung anong ang pangalan. Kumbaga, tulad hindi alam ang aking pangalan, pero siya alam ko ang kanyang pangalan. So, medyo discouraging sa mga kapatiran. So, hindi mo makita yung genuine nilang pakikitungo, kumbaga, pakikisama sa mga kapatiran. So, ang point natin doon, sana wag ganun pag sa ating iglesia, unti-unti na nga natin, baka pag tayo nagpangipangita sa labas, ganun pa ang mangyari, So at least, sana, batian tayo, i-recognize natin ang ating mga brethren, So may reason kung bakit sila kasama sa iglesia ng Panginoon. Dahil Panginoon ang nagdadagdag dyan, so ating i-recognize na Panginoon ang nagdagdag niya sa iglesia. So, dapat may responsibility tayo to show them genuine love and compassion, and then yung care. So, kung ating mapapansin, mga kapatid niya, kung binasa nating Bible reading kanina, bago tayo magsimula, sa pagsisimula na ating in 1 John chapter 4. So, ito yung tinatawag nilang God is love na verses, kasi dito mo mababasa yun So, gusto kong basahin ulit natin, mga kapatid. So, simulan natin siya sa verse 7. 1 John chapter 4,
verse 7. So, pabayaan natin ang verse mismo ang mangusap sa atin. So, basahin natin. 1 John chapter 4, verse 7. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not knoweth not God, for God is love. 9. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. 11. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. So, ayan mga kapatid, hanggang dyan muna sa verse 12. So, makita natin, it's all about, kumbaga, love. Kumbaga, pag walang love, pag puro tayo, pag yun ay lacking of love, so, again, sabi dito sa verse 7, and everyone that loveth is born of God. So, sabi nga natin, isa yung characteristic na dapat makita sa isang tunay na mananampalataya. And then, sabi sa verse 7, and knoweth God. So, yun namang pag tayo ay nagre-review, mga kapatid, rebuking sharply pagdating sa doctrine. So, ang goal natin doon ay hindi para sabihin din na kami ang tama, pero totoo naman, kami ang magaling. Hindi. So, ang root pa din yan ay meron tayong concern towards them na baka sakali pagka na-rebuke mo sharply, they may be sound in the faith. Kumbaga, baka sakaling pag narinig nila yung turo o doktrina natin, tumama ang kanilang faith. They may be sound in the faith. So again, yung root noon, na pag tayo ay nagsasabi dito na mali yung kanilang doktrina, mali yung kanilang aral, mali yung kanilang practices, hindi para sabihin na tayo ay magagaling. Kundi, dapat, una nating maramdaman ay meron tayong concern, genuine, mga kapatid. Bagamat mali talaga yung kanila, pero sana, huwag natin kakalimutan na huwag mawawala yung love. Kasi sabi dito, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. So kung puro hatred, kumbaga, kasi minsan talaga yun ang nararamdaman ako personally, lalo na pagka sinabihan tayo na doktrina yun ng demonyo, ng mga ganan. So talagang medyo nakakagalit. Pero ating alalahanin, yung taong yun, kung baka blinded pa siya, hindi pa niya alam, hindi pa siya open talaga. So malay natin, sa pag-share natin ng tamang katuruan, tamang doktrina, who knows na baka dun sa pag-rebuke natin sharply sa mga taong ganoon, baka mabuksan sila. Baka isa din sila sa mga tupa ng Panginoon. Kung hindi natin alam. So again, dyan pa rin papasok yung ating responsibility to share the gospel. Magturo tayo ng ating doktrina, kumbaga, mga kapatid. So, all in all, dito sa ating magiging conclusion pagdating dito, sabi nga ng ating Panginoon sa John chapter 13, sa verses 34 and 35, a new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you. So kung paano tayo inibig ng Panginoon, paano ba tayo inibig ng Panginoon? I laid down my life for the sheep. So hindi naman natin sinasabing ialay natin ang ating sarili para sa kaligtasan ng iba. Hindi. Kumbaga, meron tayong love na kumbaga genuine nga talaga. Wala na akong ibang isip na pananalita, kundi yung genuity, kumbaga yung genuine, yung
love towards them. Especially dito nga sa mga kapatiran. Dahil nga sa pamamagitan noon, makikita ng mga tao yung kaibahan ng tunay na iglesia ng Panginoon sa mga maling simbahan. Sabi nga, by this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Again, may naalala ko, gusto ko lang i-share, pagdating dito sa love, kinonsern ko sa ating pastor, yung i-share ko lang, yung ginagawang mga medical mission, yung mga dental mission na nakikita ko dun sa ibang churches. So, ang sabi sa akin ng ating pastor ay, pero tanungin ko naman daw, yung mga members daw mismo, kung sila daw mismo ay napa-medical at napa-dental na. So, sa madaling sabi, o in short, pakitang tao lang yung ginagawa ng mga malisimbahan. Kasi pagdating mo, makita mo nga naman yung miyembro ay, yung ngipin ay kailangang ma-dental. Pero yung at nakakapag-dental mission na So, hindi naman natin sinasabing, hindi natin sinasiraan, hindi naman tayo naging bitter. So, ang ibig lang natin sabihin, unahin natin yung ating mga brethren. Sabi nga doon, sa isa nating binasa, yan, dito sa Romans chapter 12, verse 10, ipagpauna ng isa't isa ang iba. So yung iba doon, ibig sabihin, yung ibang kapatira, ipagpauna muna natin sila. So, point is, yun nga, again, dapat genuine, hindi yung pampakitang tao lamang. Kasi nga, meron nga namang sinabi na para pag daw nakita, that by this shall all men know that ye are my disciples. So pagka nakita, mga nakakatulong, mga disciple yan talaga ng Panginoon. Hindi. Sabi dyan, towards your brother muna, brethren, ipagpauna muna sila. So, yun. So, hindi tayo naging, hindi natin sinasabing mali yung kanilang ginagawa. Ang mali dun ay yung motibo. So, yung motibo dapat natin, mga kapatid, ay totoo. Kumbaga, hindi yung, yun nga, pandikamay ka during service, pagkatapos sa service, tapos pag nagkita kayo sa labas, hindi mo naman kilala. Sino kaya ito? Bakit ito nag-a-approach sa akin? Baka mat hindi ko narinig yun sa kanyang mga bibig. Yun. Yung reaksyon ng kanyang mukha. Hindi niya alam. Kasi syempre, naka-uniform ko ng pantrabaho. Bakit kaya ako ina-approach ng empleyadong ito? Hindi. Yun. So, ang ibig natin sabihin, dapat genuine ang ating love towards our brothers and sisters, mga kapatid. Ito ay isang utos, commandment, anyo commandment. Sabi nga ng ating Panginoong Jesus, tayo mag-abide and then ating gawin, mga kapatid, yung sinasabing commandment na yan ng ating nang merong kusang loob, maluwag sa ating mga puso na tumulong, maglingkod, at ibigin ang ating mga kapatid. So, yun lang, mga kapatid, maigsi ang ating mensahe ngayon. Ito yung kadugsong ng ating naunang mensahe last week, yung recognizing our brethren. So, dyan nagtatapos, mga kapatid, ang ating mensahe ngayong hapon, loving one another as a brethren. So, nawa ay naging pagpapala ang mensahe sa ating ngayong hapon. Tayo ay lumuhod at manalangin. Aming Ama, nasa langit, maraming salamat sa inyong naging mensahe sa amin ngayong hapon. Tunay po na ang pag-ibig na ito ay nagmula sa inyo, aming Diyos. Kayo ang nagpakita sa amin ng isang magandang example ng pag-ibig, ng love, aming Diyos, na inyong ginawa sa amin. Ito din po ay inyong tinuro sa inyong mga anak na dapat namin gawin na
towards our brethren. Tulungan niyo po kami palagi, aming Diyos, na palagi namin maramdaman ang pag-ibig na ito sa aming mga kapatiran. Palagi niyo po kami paalalahanan na sila ay aming lingapin sa bawat oras, aming Diyos, sama sa mga panalangin at makatulong physically and spiritually sa aming mga kapatiran, aming Diyos. Gamitin niyo po ang bawat kapatiran sa ikabubuti ng bawat isa din ng Diyos. Palagi niyo po kaming gabayan at bigyan ng pagkakataon sa aming Diyos na magawa namin ang mga bagay na ito. At makita ng mga tao na ang kaibahan ng inyong mga tunay na anak sa mga mapagkunwaring mga bulaan ng Diyos na nakapalibot sa amin. Kami sa nagdaang linggong ito ay nagpapasalamat po kami sa inyong ginawang pag-iingat sa amin, sa inyong pagpapasalamat. Sa darating pong panibagong linggo, kami po sa inyo pa rin umaasa na kayo ang magpe-preserve sa amin, magpo-provide po ng aming mga pangangailangan. At sa inyo din po kami umaasa na kami bibigyan nyo ng genuine na pag-ibig towards our brethren ng Diyos. Kayo lang po magpo-provide nyo sa amin. Kayo po maglalagay niyo sa amin. Kung may mga panahon na hindi namin ito na naramdaman, palagi niyo po kaming paalalahanan ng aming Diyos na ito ay isa sa mga bagay na inyong iniutos na dapat namin magampanan ng aming Diyos. Maraming salamat sa inyong naging mensahe ngayong hapon. Nawa ay naging pagpapala ito sa bawat kapatiran. Hindi po palaging niloloob na kami ay magkaroon ng desire na sumamba sa inyo, makinig sa inyong mensahe. Maraming salamat. Palagi niyo po kami paalalahanan ng Diyos. Kayo po ang mga sa amin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Muli po, nawa po ay kayo ang mapapulihan, pasalamatan sa inyo po lahat ng karangalan at pagsamba ng Diyos. At po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoon Jesus at pagpagligtas. Amen. Patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all the creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Maraming salamat. God bless po.